Another day, another boat to catch, pero wala akong boses, magvo-voice over pa rin ako, walang makakapigil sa akin. On our way to Bohol, we decided to take the ferry. I'm so proud of myself kasi instead of choosing the one that's faster pero a little more pricier, we chose yung mas mura, 400 plus pesos lang. Ang importante lang sa akin nun, the ferry can take us from point A, which is Cebu, to point B, Tagbilaran, Bohol. We booked our tickets 2 days before our trip to Bohol with South Shore Cebu ticketing. So 470 lang yung pinagbayaran namin. Parang meron lang siyang 100 plus na service fee something. Pagdating namin sa pier, pagkakain namin, dumiretso na kami dun sa parang airport din siya, but instead, ferry yung sakay. Kasi may gate din, tapos sinakay kami sa bus. Hinatid kami ng bus dito sa aming ferry, and then, umalis siya ng on time. So, I love it. Tapos, meron pa sila mga ganitong pa-show. I can imagine my cousins. They will caroling. They like what they're doing. They're shy, man. Bukod dun sa pa-show nila, meron ka namang individual na space. So, nakabunk ka doon. Pero hindi kami masyadong nagtagal doon sa mismong bunk namin kasi nakita kaming mga bunks doon sa may tabi ng ferry na mas maganda yung view. So, doon na lang kami nakiupo. Meron din dito parang maliit na pantry na pwede kang bumili ng drinks. Meron din silang kape. Every now and then, nakaka-pick up ako ng signal sa phone ko. So, nakapag-work pa talaga ako neto. Tapos, yung ibang files ko naman, they're available offline. So, I'm able to do my job even if walang signal. Uulitin ko bang mag-ferry? Going to Bohol, yes. Pero I can't see myself ng 24 hours na walang signal. Kasi syempre marami rin tayong responsibilidad. Alam mo yan. Na kahit nagta-travel kami, kailangan ko pa rin gawin. So I'm not really sure about Bohol to Manila na walang signal. Unless siguro I've decided na it will be dedicated to the family na i-enjoy lang namin yung experience. And syempre, if magkaroon na kami ng budget para dun sa mas malayo-layo na mga biyahe na sakay ng barko. This was more of a test if okay ba siya para sa akin, okay ba siya kay Mister. Kasi kung okay yung experience namin, saka namin ipapa-experience dun sa mga bagets. During this trip, I also realized that I'm not really a beach person kasi pagka pinapanood ko yung dagat, okay lang, sakto lang, pero mas naiinganyo ako kapag ka ang view ay merong bundok. So it's safe to say that I'm a nature person. And while I enjoy going to the beach, hindi talaga yung pag-swimming lang yung gusto ko. Gusto ko yung may view na greens, and nakakapag-relax, sariwang hangin. Also, nabudol ko si Grape na sumama sa amin dito sa trip na to. At ang sabi ko sa kanya, ang usapan, walang plano, as in wala. Great is such a planner na everything down to her clothes, talagang pinaplano niya, ninonotion niya dahil. Sabi ko, eto, walang plano to. Alam lang natin kung ano yung magagandang puntahan. Nagtanong na rin ako sa page ko kung ano yung masarap kainan. And when we have the time and the energy, saka na kami pupunta. We spent a total of 8 days sa Bohol. And so far, so good yung experience ko, lalo na sa food. Meron na kaming top 1 to 10, ganyan. Pero pagdating sa view, eto yung pinakang paborito ko. Etong moment na to. And tinawag ko talaga si Papski. Sabi ko, tabihan mo na kami doon sa pag-people watching at view watching. Sobrang nagustuhan din ni Papski yung view nung papalapit na kami sa Bohol. Kasi kitang-kita na namin yung napaka-green na mga bundok. Nung una, akala ko ang paborito ko lang is take off at saka landing sa aeroplano kasi ang ganda ng view. The mix of clouds and yung mismong isla na pupuntahan namin, kita na namin. Pero iba pa rin pala ang pakiramdam pagka nasa barko ka tapos kita mo na kung saan kayo papunta. Pero medyo mabagal siya. So mas nagsisink in sa'yo yung feeling of being in a new place. If ever you're planning to go to Bohol, I highly recommend you also try this route wherein punta muna kayo ng Cebu, pagkatapos take the ferry. So for only 470 pesos, ma-enjoy nyo yung ganong view. Before 6 p.m., nakadock na kami and naglakad lang kami dito sa port, papunta dun sa may labasan kung saan meron ng taxi na pwedeng sakyan. We were supposed to check in dito sa Metro Center. The lobby was very impressive. We had a problem with the room, so ikikwento ko na lang sa next vlog.